Nakita ng jowa ko ang pink na ano sa ilalim ng pantalon ko. Itago mo ako sa pangalang Kuya Wesley. Isang pangkaraniwang araw, may pasok ako sa school namin. At dahil medyo napuyat ang kuya nyo, nalate ako ng gising. Sorry naman. Kaya eto na. Nagpunta ako agad sa banyo at nagmadaling maligo. Pagkatapos kong maligo, ay tsaka ako lang naisip na wala pala akong susuoting brief. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako sa drawer namin. Napamura ako, DJ Rocky. Alam mo kung bakit? Kasi wala na pala akong brief na natitira doon. Si mama kasi, kagabi lang naglaba. Kaya habang nakatapis, lumabas ako at pinuntahan ko yung sampayan. Napamura ako ulit. Kasi lahat ng brief ko andoon. Nakasampay lahat. Ni isa walang tuyo. Basa lahat, bagong laba. Kaya ang ginawa ko, bumalik ako sa drawer. Naghanap ako ulit. Baka sakali may brief akong nakatago sa mga sulok-sulok. Hanap. Pero wala. Ay, walang-wala talaga. Hanggang sa nakita ko, merong panty. Kulay pink. Hindi ako sigurado kung kanino yung panty na yun na kulay pink. Dinampot ko, tiningnan ko. Mukhang kasya naman sa akin. Kaya kesa naman wala akong isuot na brief, sige na nga, panty na lang. Pagkatapos ay nagbihis na ako at pumasok na sa school. Fast forward, natapos na ang klase namin. Pagkalabas ko, dumiretso ako agad sa covered court. Doon kasi kami magkikita ng girlfriend ko na itago natin sa pangalang Bebe Shen. At ayun nga, dumating na sa covered court si Shen. At sabi ko sa kanya kaagad, Bebe Shen, namiss kita. Sumagot naman si Shen ng, Bebe Loves, namiss din kita. Ay, nga pala, wala akong gagawin mamaya. And I'm so bored. Gusto mo, tara, punta tayo sa inyo? You want? DJ Rocky, sino ba naman itong kuya na to para tumanggi kung si Bebe Shen na mismong nagyayaya, hindi ba? Kaya sabi ko, Matik be, let's go to our house. So, pumunta na kami sa bahay at wala nang paligoy-ligoy pa. At agad-agad, muamua, soup kami. Diyos ko, DJ Rocky, ang sarap ka LP as in lap to lap ni Bebe. Lap-lap dito. Lap-lap doon. Hanggang sa sinabihan ko si Bebe Shen ng, Bebe, lie down ka na. I want to Versace you on the floor na. At ayun na nga, humiga na si Bebe Shen at tinanggal ko na ng dahan-dahan lahat ng suot niya mula sa itaas hanggang sa ibaba. Oh yeah, break it down. At syempre naman, papaano kami mag-exercise kung siya lang ang walang suot? Hindi ba dapat ako rin? Kaya eto na, hinubad ko ang pang-itaas ko hanggang sa hinubad ko rin ang pantalon ko. Pero DJ Rocky,
Napapikit lang ako habang tinatanggal ang pants ko. Ramdam ko kasing tumatayo na at naninigas na ang alaga ko. Naramdaman ko ang pulso ng ibon. Umuumbok. Sabik na makapag-exercise kasama si Bebe Shen. Kaso, bago magsimula ang lahat, may sinabi sa akin si Bebe Shen. Bebe Loves, bakit pink? At ang sagot ko naman ay, Ha? Bebe? Anong bakit pink? sagot ko, bakit pink? Bebe Loves, bakit ganyan ang suot mo? Tingnan mo. DJ Rocky, maniwala ka man o hindi, halos gusto kong maging yelong naninigas sa sobrang lamig noong ma-realize ko kung ano yung pink na tinatanong sa akin ni Shen. Pagyuko ko sa ibaba, ay bumungad na nga sa akin ang suot-suot kong underwear. Ngayon ko lang naalala na ang suot ko ay isang kulay pink na panty. Panty na panty, may floral design pa. Napatingin ako kay Bebe Shen at yumuko lang siya at nagtakip ng bibig. Sa sobrang hiya ko sa sarili ko, para bang naging awkward din sa akin ang bumungad na suot kong panty sa mga mata niya. Pero sabi ko kay Bebe Shen, Don't worry, Bebe. It's not what you think. Ang mga flowers na to ay para talaga sa'yo, Bebe. Inaali ko ito for you. hindi pa rin makaimik si Bebe Shen. Sinundan ko ang panunuyo ko. Bebe, seryoso hindi talaga akin to. Napilitan ako magpanty kasi wala na akong brief na maisuot. Maniwala ka naman sa akin. Hindi ako kagaya ng iba. Hindi ako isang muher. Hindi ako bading. Hindi ako girlaloo. Lalaki ako. Lalaki ako. At biglang natawa si Bebe Shen sa mga sinabi ko. At bigla naman akong nakyutan sa halakhak ni Bebe Shen. Kung kaya't agad uli akong tumayo at nagparamdam. Ang alaga ko na gusto nang makipagpatintero sa bulaklak ni Bebe Shen. Lumapit ako kay Bebe Shen at siya naman panay rin ang titig sa akin. Hanggang sa hinubad ko na nga ang pink na panty na suot-suot ko. Pinaikot-ikot ko ito sa daliri ko at itinapon sa tabi ng higaan namin. At ayun na nga, sa wakas, nakapag-enter, rejoice and come in ang aking alagang ibon sa mababang langit. Kapiling si Bebe Shen. Todo tsug-tsug ako sa kanya, pero sobrang maingat para hindi naman masakit. Kaso napapansin ko, DJ Rocky, hindi ko naririnig kay Bebe Shen ang mga ungol na madalas kong hinahanap mula sa mga labi niya. Yung mga ungol na Hindi ko ito naririnig mula sa kanya. Sobrang tahimik niya this time. Pero kitang-kita ko naman na talap siya sa mga ginagawa ko. Kasi nakikita ko ang mga mata niya na namumuti na pareho. Wala ng kulay itim. Tirik na ang kanyang mga mata. At sa dulo ng aming munting ehersisyo ay nailabis na rin ang ducks kong ibon. Ang matamis na likido na bumubukod sa langit at lupa namin ni Bebe Shen. DJ Rocky, sa mga sumunod naming exercise ay napaungol ko na uli si Bebe Shen. Naibigkas niya rin ang mga vowels na namiss kong marinig sa kanya nung nakaraan. Kaso, hindi rin nagtagal. Pagkatapos noon ay nag-break din kami. Na-realize naming hindi yata kami compatible. Hindi compatible
ang ibon kong lumipad sa bulaklak niya. Hayaan na natin siguro. Marami pa namang mga bulaklak dyan. Try and try na lang siguro.